Magandang gabi po, Brother Eli. Day 7 ko na po. Pero yung ate ko ayaw daw kay Brother Eli kasi sumisigaw at nakikipagdebate. Ang tanong ko po, Brother Eli, may nakasulat ba sa banal na kasulatan na kailangan mo makipagdebate sa mga ibang grupo? Oo, oo kapatid, si Pablo nga nakikipagdebate. Panginoon Kristo nakikipagdebate. Niloloko lang kayo ng pastor na ayaw makipagdebate. Nagbabasa ng talata, hindi nila naiintindihan. Alam mo kung bakit? Takot makipagdebate yung mga yan eh. Kaya nagbabasa na para makaiwas sa debate. Si Pablo nga nakipagdebate, 9:22 at 29 ng gawa. Pakinggan mo kapatid ha. Datapwat lalo nang lumakas ang loob ni Saulo at nilito ang mga Hudyo na nangananahan sa Damasco na pinatutunayan na ito ang Kristo, na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon at siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo, datapwat pinagpipilitan nilang siya'y mapatay. O nakipagdebate siya eh. Nakikipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo. Yung mga tumututol sa aral na kanyang itinuturo, kinokontra siya, nakikipagdebate siya. Nakikipaglaban siya sa mga maling aral na nasa paligid ng kanyang pangangaral noong unang panahon. Para sabihin na yung pakikipagdebate mali, si Kristo nga nakikipagdebate sa mga Hudyo eh. Magsasalita ang mga Hudyo, tapos mali, tututulan niya, sasabihin niya yung tama. Nakikipagdebate siya, kaya nga nagagalit ang mga Hudyo sa kanya eh. Nagagalit ang mga Hudyo sa kanya eh. Basahin natin ang isang instansya ng pakikipagtuligsaan o pakikipagpalitan ng katwiran ng ating Panginoong Kristo. Ilagay nga natin yung nasa Mateo 22:16. At sinugo nila sa kanya ang kanilang mga alagad na kasama ng mga Herodiano na nagsisipagsabi, Guro, nalalaman naming ikaw ay totoo at itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos at hindi ka nangingimi kanino man sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Sabihin mo nga sa amin, ano sa akala mo? Matuwid bagang bumuwis kay Cesar o hindi? Datapwat na pagkikilala ni Jesus ang kanilang kasamaan at sinabi sa kanila, Bakit ninyo ako tinutukso, kayong mga mapagpaimbabaw? Ipakita ninyo sa akin ang salaping pangbuwis. At dinala nila sa kanya ang isang denaryo. At sinabi niya sa kanila, Kanino ang larawang ito at ang nasusulat? Sinabi nila sa kanya, Kay Cesar. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, Kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. At pagkarinig nila nito, ay nagsipanggilala sila at siya'y iniwan at nagsiyaon. Ayon. Maliwanag kapatid. Meron silang intensyon na hulihin ang Panginoon Kristo. Kaya sabi ng Panginoon Kristo, magtanong sila. Kunyari, pinuri pa nila eh. Ikaw gurong mula sa Diyos. Matuwid ka, hindi ka nagtatangi ng tao. Sabihin mo nga sa amin kung nararapat bumuwis kay Cesar. Kaya nila tinatanong yan, pag sumagot siya ng hindi, ipapahuli siya. Ang sagot ni Kristo, bakit niyo ako tinutukso? Kayong mga mapagpaimbabaw, mga ipokrito kayo, sabi ni Kristo. Alam niya kasi iniisip nitong mga ito na ipapahuli siya kay Cesar pag sinabi niyang hindi dapat bumuwis. Ngayon, kaya bakit niyo ako tinutukso, kayong mga mapagpaimbabaw? Alam niya, meron silang intensyon. Hindi sila nakalusot. Pakita niyo sa akin yung salaping pambuwis.
nagdala ng dinaryo. Kanino kaya retratong nandyan sa dinaryo? Kay Cesar ikaw. Kung ganon, bigay nyo kay Cesar yung kay Cesar. Pero ibigay nyo sa Diyos ang sa Diyos. Isang sagot lang, natulala ang mga tanga ng mga mapagpaimbabaw Mga tarantadong ito Manluloko. Kunyari pa, nagpupinupuri pa si Kristo. Yung pala gusto lang hulihin. Hindi ba that's a form of debate? Marami kasing debate. May Oxford, kagaya nung ginagawa kong pakikipagdebate. Isang batas ng pakikipagdebate yung Oxford na yon. Merong partial debate. Ang mga apostol, pati si Kristo, maraming mga pakikipagpalitan ng katwirang ginawa sa mga nang tumututol sa kanilang mga aral noong unang siglo. Ang katunayan, minsan nga, hindi nga hindi nga sinagot ni Kristo kasi inuhuli sila ni Kristo kasi alam ni Kristo ang kanilang iniisip. O ngayon, sagutin nyo muna ako bago ko kayo sagutin. Yung bautismo sabi nung mga basahin na nga natin yung buo, kapatid na Daniel. 21-23 ng Mateo. At pagpasok niya sa templo, ay nagsilapit sa kanya ang mga pangulong saserdote at ang matatanda sa bayan, samantalang siya'y nagtuturo at nangagsabi, "Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? At sino ang sa iyo'y nagbigay ng kapamahalaang ito?" At sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, "Tatanungin ko rin naman kayo ng isang tanong, na kung inyong sasabihin sa akin, ay sasabihin ko naman sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Ang bautismo ni Juan, saan baga nagmula? Sa langit o sa mga tao? At kanilang pinagkatwiranan sa kanilang sarili na nangagsasabi, kung sabihin natin sa langit, sasabihin niya sa atin, bakit nga hindi ninyo siya pinaniwalaan? Datapwat kung sasabihin sa mga tao, nangatatakot tayo sa karamihan, sapagkat kinikilala ng lahat na propeta si Juan. At sila'y nagsisagot kay Jesus at sinabi, hindi namin nalalaman. Kanyang sinabi naman sa kanila, hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Maliwanag. Ang liwanag Gusto siyang ipitin itong mga pariseyong nagbabanal-banalang ito Bakit ka gumagawa ng ganyang mga makapangyarihang gawa, yung mga himala? Sa anong yung tandang ginagawa mo? Sino nagturo, sino nag-uutos sa iyo niyan? Ha? Kanino nang galing yung kapamahalaang yan? O sige, sasagutin ko kayo, sabi ni Kristo. Yung bautismo ni Juan, kanino galing? Lapat na lapat sa tanong nila. Ayaw nila sumagot. Pag sinabi nilang sa Diyos galing yung bautismo ni Juan, ang sasabihin ni Kristo, ba't hindi kayo nagpabautismo kay Juan? Pag sinabi naman nilang sa tao nang galing, sasabihin ng mga tao, magagalit sa kanila kasi naniniwala sila si Juan ay propeta galing sa Diyos. Kaya sabi nila, hindi ka na namin sasagutin. Hindi ko rin kayo sasagutin. Yan, mga diskusyon yan Naintindihan nyo ba yan, mga kababayan? Yan palitan ng katwiran. Hindi naman yung diskusyon, patayan. No? Palitan ng katwiran yan. At pagka tama ang sinasabi mo, dapat mong isigaw. Para sabihin, mali ako pag sumisigaw ako. Utos yun. 58:1 ng Isayas. Basa! Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Kita mo? Utos ng Diyos yan Pag isinisigaw mo yung aral, pagka yung mga tao ginagawa mali, humiyaw ka ng malakas, huwag ka magpigil. Masama bang humiyaw?
Bakit? Pag humiyaw ba, mali? Utos nga ni Kristo yun eh. Ang pangangaral, merong pahiyaw, merong paamu-amo, no? Merong nga pabulong eh. At mababasa ko sa iyo. Ang sabi ng propeta Isaias tungkol kay Juan Bautista sa Isaias, Kapitulo 40, versikulo 3. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Si Juan Bautista, ang tinig na sumisigaw sa ilang. Ang tinig na nambobola sa ilang. Magandang salita, mga kapatid. Tayo lahat kay Kristo, ligtas na tayo. Hindi ganon. Ang bubola ng mga gagong pastor yon, ligtas na raw sila. Hindi ka pa nga ligtas sa COVID, ligtas ka na. Merong ganyang mga pastor eh. Binobola tao. Roma, pakinggan nyo. 16-18. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Yan, andyan ang mga mandaraya eh. Yung kung magsalita eh, parang hindi makabasag pinggan. My brothers and sisters in faith, we are now here to receive the blessings of our... Puro arte kayo. Hindi naman aral ang sinasabi nyo. Eh pag-aral ng Diyos, pinapasigaw ng Diyos yan. Eh yung mga nangangaral na may mabuting salita, mainam na talumpati, dinadaya nila ang puso ng mga walang malay. Yun ba ang gusto mo, kapatid? Na? Kapatid na Miriam? Yun ba ang gusto nyo? Yung masarap magsalita, pero wala sa Biblia? No? Kunyari, magalang magsalita, pero wala sa Biblia sinasabi. Mas gusto ko na yung sumisigaw, pero totoo ang isinisigaw. Utos ni Kristo yan. Utos ng Diyos yan sa matandang tipan. Sumigaw ka ng malakas. O sa bagong tipan. Ano nakasulat? Pakinggan nyo ha. Sa Gis ng Mateo. Gis 26. Huwag nga ninyo silang katakutan, sapagkat walang bagay na natatakpan na hindi mahahayag at natatago na hindi malalaman. Ang sinasabi ko sa inyo sa kadiliman ay sabihin ninyo sa kaliwanagan, at ang narinig ninyo sa bulong ay inyong ipagsigawan sa mga bubungan. Ano? Ang sinabi ko sa inyo sa kadiliman, sabihin nyo sa kaliwanagan. Kasi hindi naman lahat ng oras may ilaw ang mga apostol at si Kristo. May mga gabi, nagsasalita siya, walang ilaw. Madilim. Sabihin nyo sa kaliwanagan. Ang narinig nyo sa bulong. Bakit? Pag gabi na, baka may maistorbo. Hindi siya masyadong naglalakas ng boses. Ipagsigawan ninyo sa bubungan. Ako raw yung nagsumisigaw, nakikipagdebate, kaya ayaw sa akin ng born again. Naloko kasi kayo ng mga pastor nyo na nagpapakunwaring sa Diyos, nagsasalita ng mahusay na salita, mainam na talumpati, pero nanloloko lang ang mga pastor nyo. Nanloloko. Lalong nanloloko pag sinabing masama raw ang debate. Sino nagsabi sa'yo? Ang Apostol Pablo nga gustong patayin ng mga Hudyo dahil nakikipagtuligsaan sa mga Hudyo. Tandaan nyo talata 9:29 ng Gawa. Tapos, ang Panginoon Kristo, marami siyang ginawang pakikipagpalitan ang mga apostol nga kung magsalita diretsahan pa Nung kaharap ni Apostol Pablo si Elimas diniretsa ng talampakan sa pagmumukha niya Sabi ni Pablo sa kanya, 13:9 at hanggang 10 ng Gawa. Pakinggan nyo.
Datapwat si Saulo na tinatawag ding Pablo na puspos ng Espiritu Santo ay itinitig sa kanya ang kaniyang mga mata at sinabi, "O puspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan, ikaw na anak ng dyablo, ikaw na kaaway ng lahat ng katwiran, hindi ka ba titigil ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon?" Ino mo yung harapan yan eh. Ikaw, anak ka ng dyablo, sabi ni Pablo kay Elimas. Di ka ba titigil sa pagpapasama sa daang matwid ng Panginoon? Ha? Palagay mo, paano sinabi ni Pablo yon? Sinabi ba ni Pablo yan sa paraan ng mga taga Iloilo, mga Ilonggo? Ikaw, anak ng dyablo ha? Di ka ba titigil sa pagpapasama sa daan ng Panginoon? Ganun ba? Nakangiti pa. Eh kung ako magsasalita niyan, lalakihan kita ng mata eh. Sabi ni Pablo kay Elimas, kaaway ng katwiran, puspos ng lahat ng karayaan at ng kasamaan. Ikaw na anak ng dyablo, kaaway ng lahat ng katwiran. Hindi ka ba titigil sa pagpapasama sa daang matwid ng Panginoon? Yun ang pagkakasabi ni Pablo dyan, kahit hindi pa ako buhay noon. Sabi mo sa akin, ba't mo nalaman? Binulong sa akin. Hirap sa inyo eh. Puro kayong mga ipokrito at ipokrite. Karamihan dyan sa mga pastor na yan eh. Mga ipokrito kagaya ng pastor na nakaharap ni Kristo. Kung baga, kung magsalita ay akala mo'y kay tutuwid. Hindi man masabi tarantado, eh mas mahigit pala sa kademonyohan ang pinaggagawa sa talikuran. Yan ang masama. Kaya kung halimbawa, nakita nyo kung nakikipagdiskusyon, ang sinasabi nung kalaban ko, mali. Inililis siya yung katotohanan sa Biblia. Talagang iipitin ko yon. Makita nyo naman eh, panoorin nyo ang mga diskusyon. Ang layon ko ba? Mag-ano ng kapwa? Magpahamak ng kapwa? Ang layon ko, yung kasinungalingan at yung maling aral, maigiba. Meron ba naman nagigiba na tatapik-tapikin mong gano'n? Ha? Tatapik-tapik ka? Pag nanggigiba ka, dapat meron kang maso. Malakasang hambalos. Ginigiba mo yung mali eh. Utos yun. Gis ng 2 Korinto. Pakinggan nyo sa versikulo 4. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas. Ayan, tinan mo ha, bawal ang diskusyon. Hindi, nakikipaglaban nga ang mga apostol eh. Ang sandata ng aming pakikilaban, lumalaban ba? Lumalaban. Pero hindi ukol sa laman, hindi barilan, hindi masinggan, hindi bomba, hindi kagaya ng mga ibang iglesia. May army, papatayin ka talaga. Hindi yan ang aming pakikipagbaka. Hindi laban sa laman at dugo, kundi sa harapan ng Diyos, may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, ng gumigiba ng bawat mga maling haka at bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Kaya ang ginigiba ko, yung pagsamba sa Diyos-Diyusan, mali yan. Kahit ginto pa yung luluhuran mo, mali! Kapatid, magising ka. Ginago ka ng pastor mo. Pinapaluhod ka pati sa kahoy, pati sa tso, pinapaluhod ka. Iharap mo sa akin yung pari mo, papatunayan ko. Ginagago ka yung mga pari na yan. Bawal ng Biblia yan eh. Kung igiba ko yan, mapasigaw ako sa pagtatanggol ng Biblia. Mali? Mali kayo dyan, mga kapatid. Mga born again daw sila. Kung born again kayo, ba't hindi nyo naintindihan ito? Na ang mga apostol nakikipaglaban ng diskusyon. Ginigiba ang mga maling haka.
Ginigiba ang mga nagmamataas laban sa Biblia, laban sa karunungan ng Diyos. Meron ba naman ng giba pabulong-bulong, ay, mali ka. Ay, di tama, hindi ganon. Mga ipokrito lang kayo, mga pastor ng born again. Ngayon, meron silang pinagbabatayan sitas na iniloloko ang mga miyembro, hindi sinasabi ang totoo. Basahin natin ang 2 Timoteo 2:24. At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin, nasawaying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang. Baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan. Ayon, ang liwanag, ano? Kanino ka hindi makikipagtalo? Hindi ka makikipagtalo sa kapatiran, sa inaakay mo, yung sumasalangsang, yung nagkakamali. Hindi ka makikipagtalo ron. Kasi si Timoteo, ministro yan sa iglesia. Ang sabi sa kanya ni Pablo, kung uumpisahan mo sa 2:23, ngunit tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal. Sabi niya, tanggihan mo yan, yung mga usapang walang kabuluhan at hangal, na yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo. Ang alipin ng Panginoon, hindi nararapat makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo. Kanino ka maamo? Hindi ka dapat makipagtalo. Hindi doon sa tinuturuan mo ng aral sa mga miyembro sa iglesia ito, sabi ni Pablo kay Timoteo, nasawaing may kaamuan. Ayon, maamo ka sa kapatid na kasama mo sa iglesia, maamo ka ron, sasawayin mo siyang may kaamuan pagka siya'y gumagawa ng mali. Sabi, sawayin may kaamuan ang mga nagsisisalangsang, baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan, ang sabi niya, para sila'y makawala sa silo ng dyablo. Ang sabi, na bumihag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Yan ay pagkikipagtrato sa iglesia. Inaakay mo yung kapatid, tinuturuan mo. Nagkamali, huwag ka makikipagtalo sa kanya. Anuhan mo siya, pangaralan mo siya, paalalahanan mo siya. Hindi dapat sa iglesia, ang tayo-tayo magtatalo-talo, magkakapatid. Mali yun. Pero sa labas ng iglesia, meron kang kakabakahing mga aral na mali. Meron kang maririnig na pagliligaw sa iglesia, totoo, sa labas. Kaya hinaharap ng mga apostol yun. No? At yung ipinagbabawal na pagtatalo, kung yan ang akala ng mga born again ni diskusyon yan, iwasan mo yung pagtatalong walang kabuluhan. Ang sabi, tanggihan mo ang usapang walang kabuluhan at hangal. Pag sinabi mong walang kabuluhan at hangal, pag-usapan ng kalagayan ni Kristo, tao ba si Kristo? Pinagtatanggol kung hindi tao. Kung mapasigaw ako, masama ba yun? Niloloko ka nung mga nagtuturong si Kristo'y tao lang? Ha? Malaking kalokohan yun. Sabi mo si Kristo tao lang Wala pang ang mundo, meron ng anak ang Diyos Wala pang mundo, may anak ng Diyos. Yun nga ang naging Kristo at Panginoon ng isugo sa lupa. Tapos sasabihin mo tao. Wala pang ang tao, wala pang ang mundo, meron na nun pinipilit mong tao. Tututulang kita. Yun, kaya dumadating ang pakikipagtalo o diskusyon o debate para ipagtanggol mo yung katotohanan. Hindi nyo ba alam na ang mga eskriba nung araw at mga pariseo, tagapagtanggol ng kautusan? Bakit ba tinatawag silang tagapagtanggol ng kautusan? Meron kasing tumututol, kaya ipinagtatanggol yung kautusan. Basahin natin yung tagapagtanggol ng kautusan. 6:9 ng Gawa.
Datapwat nagsitindig ang ilan sa nangasa sinagoga na tinatawag na sinagoga ng mga Libertino at ng mga Sireneo at ng mga Alejandrino at ng mga taga-Cilicia at taga-Asya na nangakipagtalo kay Esteban. At hindi sila makalaban sa karunungan at sa espiritu na kanyang ipinangungusap. O, kita mo, si San Esteban, yung kauna-unahang sinasabi nilang Katoliko, Christian martyr. Si San Esteban, isa sa mga napili ng Panginoon. Nilabanan ng mga Libertino, mga Sireneo, mga Alejandrino, mga taga-Cilicia, taga-Asya, nakikipagtalo kay Esteban. Nakikipagdiskusyon. At hindi sila makalaban sa karunungan at sa espiritu na kanyang ipinangungusap. Anong laban yan? Laban ng espada? Hindi. Laban yan ng salita. Diskusyon yan. Hindi sila makalaban sa karunungan at espiritu na ipinangungusap ni Esteban. Ano ang ginawa nila bandang huli? Puntahan natin yung huli. Doon sa punto na at ang nangyari naging resulta ng diskusyon. Sa 7:58, At siya'y kanilang itinapon sa labas ng bayan at binato at inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa mga paanan ng isang binata na nangagngangalang Saulo. tuloy. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Kita mo, si Esteban namatay sa diskusyon. Nung hindi manalo itong mga tarantadong kalaban niya, pinagbabato siya, nilabag sa labas ng bayan, saka pinagbabato. Patay si Esteban. Saan? Sa debate. Bakit? Bawal ang debate? Ba't makikipagdebate si Esteban kung bawal yun? Ba't makikipagdebate si Pablo? Tindi nyo, mga born again, niloloko nyo, miyembro nyo. Kaya lang ayaw nyong makipagdebate, hindi nyo kasi kayang patunayan yung born again ninyo. Mga pastor na manluloko. Yan. Yan ngayon ang inyong Yan ngayon ang inyong puntahan. At makakatiyak kayo. Makakakita kayo ng milagro ng demonyo, pambobola ng demonyo, para makuha ang pera nyo at ang ikapu ninyo. I sympathize with you. Yan ang sagot ko sa iyo, kapatid na Miriam. Sana naunawaan mo. Hindi ka pala connected eh. Kung connected ka sana, tatanungin ko kung meron kang mga duda eh. Sige kapatid na Daniel, para makarami tayo.